Check. Check. For around 3 years ay nangaral si Pablo sa mga taga-Efeso. Alam natin ang kwento niyan, nasa Book of Acts, at makikita natin na naging napakalapit niya dito sa iglesyang ito, including sa mga matatanda ng iglesyang ito. Pinaalala ni Pablo sa mga minamahal niya ang kanilang mga blessings bilang mga Kristiyano at ang kanilang mga tungkulin na kailangang gampanan. Kasama na dyan ang pagkakaisa nila bilang isang iglesia na kinabibilangan ng mga Hudyo at mga Hintil. Tayo ngayon ay nasa chapter 1 pa rin, mga kapatid. Last time nakita natin yung prayer ni Pablo, mahabang panalangin ito, nagsimula sa pasasalamat, yan ang nakita natin last time, at hinango natin ang leksyon na tayo rin ay maging mapagpasalamat sa ating mga kapatid dito sa iglesia at maging mismo sa ating buong iglesia. At itutuloy natin ang panalangin ito ni Pablo. Ating basahin muli yung verse 15, yung simula ng panalangin, ang ating magiging focus, verses 17 to 18. But simulan natin sa verse 15 para muli nating ma-review yung ating napag-aralan ng isang linggo. Verse 15, dahil dito, sapagkat narinig ko rin naman ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal, hindi ako tumitigil nang nagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Verse 17, upang ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag ng isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. At tayo muna manalangin sa ating Panginoon. Kapagpala naming Diyos, minsan pa po kayong mangusap sa amin, gamitin po niyo ang inyong salita upang ipaalala sa amin ang mga dakilang biyaya at pagpapala na makilala kayo at ganoon din ang pagpapala ng pag-asa sa inyong pamana, sa inyong mga anak. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ano kaya ang kalimitang ipinapanalangin ng mga tao? Ayon sa isang survey na kinondak sa Amerika kinondak ang survey na ito, ang pangunahing panalangin daw ng mga na-survey ay pasasalamat sa Diyos. Maganda naman, ano? Number 1 yan, 62%. Subalit, close behind, almost siguro tabla statistically, ay yung panalangin ng pangangailangan ng pamilya at komunidad. The needs of the family and the needs of the community. Ikatlo, personal guidance in crisis. Pag may crisis, gabay. And third or fourth, kalusugan. Kalusugan. So, pansin natin, dito sa mga panalangin ito, ay mas nakararami yung tungkol sa kahilingan, sa pamilyang pangangailangan, kahilingan sa personal na gabay, at maging sa kalusugan. At kalimitan nga, ay ito yung laman ng panalangin ng maraming tao. Bagamat may pasasalamat, pero marami, higit na kararami, yung mga tungkol sa kanilang pangangailangan. At so napakaganda na tinuturuan tayo ng Biblia. Ano nga ba yung dapat nating ipanalangin? Now, of course, hindi masamang ipanalangin ang mga kailangan natin, pinapanalangin natin yan, maging sa ating mga corporate prayer, pero may mga mahalagang bagay na masigit nating dapat ipanalangin. At tinitingnan natin yung napakahabang panalangin ni Pablo, verses 15 to 23. Almost 170 words in Greek ang panalangin ito. At pansinin nyo, nagsimula ito sa pasasalamat. Yan ang nakita natin last time. Sa verse 16,
yet nag-transition sa kanyang mga kahilingan from verse 17. At yun nga ang pag-aaralan natin ngayon. At ang mensahe na gusto kong makita nating lahat ngayon is that we must pray for a greater appreciation of the blessings of our salvation. Panalangin para mas higit nating ma-appreciate, higit nating makilala, higit nating ipahalagahan ang mga biyaya o pagpapala ng kaligtasan. At ano-ano ito? Tatlo yan, pero dalawa lang yung uunahin natin ngayong hapon, that we may appreciate, first of all, the wisdom and insight that leads to a greater knowledge of God. Manalangin tayo, ipanalangin natin, greater wisdom or greater insight sa kaalaman patungkol sa Diyos. Una sa lahat, ipanalangin natin na mas ma-appreciate natin, mas maipanalangin natin at para mas pahalagahan natin yung wisdom and insight na nagtutungo sa kaalamang malalim, mas malalim sa ating Diyos. At nasa verse 17 yan, mga kapatid. Tingnan natin, ano? Ang panalangin ni Pablo, I always remember you, I thank God for you always, and I pray, verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom. So, dun pa lang sa unang bahagi, pansinin natin, yung tatlong persona ng Diyos ay naandyan. No? So, talaga napaka-trinitarian ang ating mga panalangin. Yung panalangin ni Pablo, ano? And of course, it's a pattern as well sa ating mga panalangin. So, pag tayo nananalangin, pansinin natin na ito ay yung babad, kumbaga. It's parang yung punong-puno ito. Ano? Sa English, may salitang suffused. Ano? Yung punong-puno. Kumbaga, ano? Ng tungkol sa tatlong persona ng Diyos. Kaya sa Bible, hindi naman pinapatunayan yung tatlong persona ng Diyos. Rather, it is assumed. Kumbaga, ito yung foundation ng lahat nilang sinusulat. Yung paniwala nila na tatlong persona, sa tatlong persona ng Diyos. So, yan ang unang makikita natin. And the prayer ni Paul was addressed, pansinin natin, to the Father of glory. The Father of glory. Sabi niya, no, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory. At ito ay, kumbaga pinapaalalahanan tayo nung panalangin na itinuro ng Panginoong Jesus. Ano ba yung prayer na yon? Paano ba nagsimula iyon? Our Father. So parehong-pareho, ano? Reminding us of the nearness and the closeness of our God. Kasi Father ang tawag natin. Abba, Daddy, Tatay, Father. Pero pinapaalalahanan din tayo na yung Father na ito, kung sa Lord's Prayer, who art in heaven, dito naman, the Father of glory. Glory. Bagamat malapit, Father, theologically, ang tawag natin, immanence, malapit, pero of glory, or in heaven, transcendence. So, grabe yung balance ng prayer. Malapit ang Ama, pero meron siyang glory. Paulit-ulit sa Bible. Psalm 29, the God of glory. 1 Corinthians 2, the Lord of glory. Psalm 24, the King of glory. Sapagkat siya ay malawalhatig, Ama sa langit. So, yun yung balance. May paggalang, malapit, pero ginagalang. So, grabe, Ang ganda ng balance. Ngayon, tinawag din ng ating Ama, the God of our Lord Jesus Christ. So, andyan ang Panginoong Jesus. Lahat ng pagpapala ay nasa Panginoong Jesus. At sabi nga ng isang commentator, ito na yung covenant title ngayon ng Ama, the God of our Lord Jesus Christ. Nung una, the God of Israel, the God of Abraham. Ngayon, the God of our Lord Jesus Christ. But then, ano yung prayer? Ito na. The prayer is that that God, that Father of glory, may give you the Spirit, so ito na, of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Para ibigay sa inyo yung Spirit
Now, medyo grammatically, pwedeng small s, no, spirit, yung spirito natin, that we may have that spirit, pwede naman, pero most commentators agree na capital S ito. In short, the Holy Spirit. That the Holy Spirit, no, na banal na espiritu mismo, dito, sa tanong siguro ng iba, teka, pastor, di ba, kanina lang, o nung isang mensahe natin, nakita na natin, may tatak na tayo ng espiritu. No, binigay na sa atin ang espiritu. Bakit dito? Nananalangin pa si Pablo na ibigay sa inyo yung espiritu. Hindi ba kontra yan doon sa ating pinag-aralan before? Di ba sabi nga natin, yung tatak na ito ay forever na. Sabi natin, di na ito mawawala. No? Kaya nga may tatak na, may deposito, may guarantee na. Di ba? At yun ang ating pinanghahawakan. Bakit ngayon parang wala yung espiritu sa kanila? Ba't kailangan pa ibigay? Di ba? Yun ang parang pwede natin magtanong. Well, ang simple sagot is that bagamat nasa kanila na yung espiritu, iba pa rin yung feeling of the Spirit. No, na talagang bagamat nasa atin, iba pa rin yung kumbaga total control at the feeling of the Spirit. Hindi natin inimbento yan sa Ephesians 5 verse 18. Pag-aaralan natin, pagdating na doon, the familiar text, and don't get drunk with wine, which leads to reckless living, sabi ni Pablo, but be filled. Diba? Be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. So pwede, in fact sa Book of Acts, makikita rin natin yan, bagamat nasa kanila na Espiritu, ay iba pa rin yung talagang sila ay napupuspos, yung parang totally nakokontrol, nagagabayan ng banal na Espiritu. So ito, a prayer of Paul, ang panalangin, bagamat permanent, yung guarantee, yung tatak, yung seal of the Spirit, hindi nawawala. Forever nananahan sa atin ng Spirit. Subalit yung feeling niya ang hinihingi dito ni Pablo. That they will be empowered. That you will be empowered, you Ephesians. That you will be filled with the Spirit. Para sa ano? May tatlong bagay na binanggit si Pablo. Ano yung hinihiling niya? That the Spirit will work in and through you para makita yung wisdom and of revelation, of wisdom and of revelation, halos parang pareho, ano? In the knowledge of Him. Tatlong bagay na halos parang similar. Kasi wisdom, revelation, knowledge. Di ba halos iisa-ihan, no? Di ba? Wisdom, revelation, knowledge. Pero may kaunting, sabihin nating, focus ito. No, yung wisdom, gaya ng alam natin, ay ito yung nagsisimula sa takot sa Diyos. After all, sinabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 1, verse 7, sa ulo siguro ng iba sa inyo. So, that means wisdom, living in the light of God's law, avoiding foolishness, but obeying the Lord. In wisdom, pero hindi lang yan, sinabi rin revelation. Ano ba yung pagpapahayag? Well, again, alam ng marami sa atin, yung revelation na ito, ay ito yung dating nakatago, ay ngayon ay inilabas na. Naging malinaw na. No? At, mahalaga dyan, yung tagapagligtas. Yung dating sa Old Testament, ay mga types and shadows, ay malinaw na ngayon. No? So sana mas maunawaan natin yon. Lumago tayo sa wisdom, the fear of the Lord, the beginning of that. Mas maintindihan natin yung inihayag ng Diyos. Ngayon, sa banal na kasulatan, para saan? Para saan ito? Para ba tumalino tayo? Gumaling tayo sa theology? Gumaling tayo sa pagdidebate? Kahit sino, kaya natin debatihin, hindi tayo natatakot. Hindi. Sabi ni Pablo, of wisdom, of revelation, yan ang gusto niya, yan ang kahilingan niya, in the knowledge of Him. Para sa kaalaman, or sa kaalaman, higit na kaalaman, in Him, sino yung Him? Walang iba, the Father of glory, or God Himself. Para lalong lumago sa kaalaman. Well, again, alam ng marami sa inyo na yung kaalaman sa Bible ay hindi lamang ito intellectual or mental apprehension. Yung naintindihan mo, knowledge, nalaman ko. Pero sa Bible, yung knowledge involves a relationship, a personal, intimate interaction.
Yun yung knowledge na yun. No, na kilala. Kasi pag minsan, di ba, kilala mo ba si ganito? No? Mayor yan or governor yan. Oo, kilala ko yan. Pero actually, kilala, na-meet mo lang once. No? Iba naman yung, ganito, yung pangalan ganyan. Kilala ko yan, kapatid ko yan. O kaya, asawa ko yan. Kilala ko yan. So parehong kilala, I know. Pero ibang-iba yung pagkakilala na siguro, misa mo lang na-meet at nasabi mong kilala mo, iba naman yung asawa mo, halimbawa, nakilala mo siya. Diba? So parang gano'n ang ibig sabihin dito. An intimate, ito yung prayer ni Pablo, na kayo magkakaroon ng wisdom, magkakaroon kayo ng revelation, para higit nyo makilala ang Diyos. So, hindi ito yung knowledge na parang mag-aaral ka ng malalim na theology about the attributes of God, about the mga sovereignty of God, for example, about the God and man and the two natures of Christ na parang ang hirap unawain. Hindi lang ito yung palaliman ng ganong knowledge, but it is that experience, that personal relationship of God. Ito yung panalangin ni Pablo. And verse 18, yung first part, tinuloy pa niya, having the eyes of your hearts enlightened. So parang knowledge pa rin, wisdom, no? Na yung ang inyong mata ng inyong puso. Ano ba 'yon? Mata ng inyong puso. Parang may mata ba yung puso, ano? Alam naman natin nung una, yung puso, ito yung inner man, yung kabuuan, yung inner person, yung essence of the person. So, hindi ito yung kagaya ng alam natin, yung puso kasi natin ngayon, ito yung tingin natin, emosyon. Tumitibok yung puso mo, parang ganon. Hindi ito yung ganon lang na emosyon. It is the total person. So, kung paano yung mata nagbibigay liwanag sa buong katawan, para daw yung liwanag ng puso, parang sinasabing magliwanag ang inyong buong pagkatao, ay makatanggap ng liwanag na ito. At ito ang panalangin ni Pablo para sa kanila. Now, anong application ito para sa atin, mga kapatid? Sana makita natin dito na sa ating panalangin, let's also pray and seek to grow in the knowledge of God. In the knowledge, in the deeper sense of that knowledge. Hindi yung knowledge na mental, yung certain facts and figures, but that relationship, a deeper relationship with God. In John 17 verse 3, sinabi ng Panginoon, and this is eternal life, that they know you. That they know you. Ito yung tunay na buhay, walang hanggang buhay. To know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ito yung tunay na buhay na walang hanggan. Magkaroon ka ng kaugnayan, ng knowledge, ng relationship. So, ang buhay na walang hanggan is all about this relationship with God. At alam niyo, itong problema natin ngayon sa ating kapanahunan, yung mababang pagtingin sa Diyos. A low view of God. Sabi ni A.W. Tozer, one of the, sabihin natin kilala na mangangaral of the last century, sa kanyang classic book, napakagandang basahin kung di pa niya nababasa, The Knowledge of the Holy, ang title ng book na ito. At ang sabi niya rito, ni A.W. Tozer, the church, sabi niya, has surrendered her once lofty concept of God and has substituted for it one so low. Dati raw mataas ang pagtingin sa Diyos. Ngayon ay pinaltan ng imaheng napakababa, one so low, so ignoble, as to be utterly unworthy of thinking, worshiping men. Napakababa na daw. It's unworthy. Hindi mo lubos maisip na bakit ganito kababa ang tingin ngayon ng mga tao sa Diyos na ito. The low view of God, sabi pa ni A.W. Tozer, this low view of God entertained almost universally among Christians. Nung panahon niya, sumulat siya nito, I think mga 1960s pa. Nung panahon na yon, ay ganito na ang sinasabi ni Tozer. Almost universally daw ito among Christians is the cause of 100 lesser evils everywhere among us. Ito raw ang dahilan, ang sanhi ng napakaraming maliliit na kasamaan, yung mababang pagtingin sa Diyos, sa kung sino ang Diyos.
And that is why, more recently, ngayon na to, sa ating kapanahunan, D.A. Carson, a famous theologian, si D.A. Carson, sabi niya, what is the greatest need in the church today? Ano ba yung kailangan ng mga iglesia ngayon? The one thing we need, sabi niya, is a deeper knowledge of God. A deeper knowledge of God. Ito yung kailangan ng mga iglesia. Ngayon, sabi niya, at sana ito ang makita natin na ito na nga yung panalangin ni Pablo. Ang dami niyang pwedeng ipag-pray. Ang dami yung mga issues nung panahon na yon. Mismong siya nasa bilangguan. Pero ang kanya naging panalangin sa mga taga-Efeso, ang unang-una kong gusto ay lumago ang inyong kaalaman. Makita niyo ang pahayag ng Diyos sa kung sino siya at para makilala niyo ang dakilang Diyos na ito, the Father of glory. Siya yung nasa kataas-taasan. An intimate, gracious knowledge of the glorious God in His majesty and power and dominion. At ito'y pinagsama ni Pablo, actually, yung konsepto na ito, na illumination, growing in knowledge, but growing in the knowledge of God, God's glory, in 2 Corinthians 4, verse 6. Sabi niya, for God, sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, for God who said, let light shine out of darkness, has shown, puro light ito, has shown in our hearts, again, hearts, to give the light of the knowledge of God's glory in the face of Jesus Christ. Napansin niyo yun? Parang yung sa Genesis, let there be light. Eh sabi ni Pablo, nung maligtas tayo, ay ganun ding power ang kinailangan. Let there be light. At biglang nagliwanag ang ating mga puso para makita natin ang the light of the knowledge of God's glory in the face of Jesus Christ. At pag ating binay-bulay-bulayan, parang parehong-pareho ng ating pinag-aaralan. The Father of the Lord Jesus Christ, the Father of glory, the light of the wisdom and revelation in the knowledge of Him. And so mga kapatid, sana ay we long for this sight na makita natin ang kalawalhatian na ito. Sana hindi tayo makontento na medyo alam na natin yung gospel, medyo tingin natin, ligtas na tayo, pero tama na yon, that's it. Sana manalangin tayo. Ito yung isang maging panalangin natin. Panginoon, nawa, hindi maging tuyot ang aking buhay pananampalataya. Sana hindi maging tagtuyot. Sana hindi maging boring. Sana hindi maging ordinary. At sana tuwing lalapit ako sa inyo, tuwing mananalangin ako, tuwing bubuksan ko ang revelation nyo as written in the scriptures, I will better appreciate that you are my Father in glory. Sana ito maging panalangin natin. But then, isa pang panalangin bilang application, pray for the Spirit's illumination in our lives. Kasi sabi ni Pablo, yung Spirit ang gumagalaw para magkaroon tayo nitong wisdom na at revelation. Maintindihan natin yung revelation kasi bagamat nakasulat na ang Bible, yan na yung revelation, you might say special revelation nga tawag natin, but we still need, sabi ng isang commentator, the Holy Spirit glasses, yung salamin ng banal na Espiritu. Tuwing pupunta tayo sa Bible, hindi sapat na tayo yung natural na mata natin ang gagamitin natin. Kailangan ating hilingin yung salamin ng banal na Espiritu para mabuhay yung ating mga binabasa. At ito yung kailangan natin, yung revelation na ito, na bagamat andyan ang special revelation, but we still need the working of the Spirit para maunawaan natin ito. Maalala nyo, doon sa Luke 24, I think medyo dinaanan din ng konti ni Brother Joe kanina. Di ba yung naglalakad sila papunta sa Emmaus? Meron sila nakasabay, nakakwentuhan nila. Tapos tinanong sa kanila, ano ba, ba't malungkot kayo? Ano nangyayari sa inyo? Eh di ba sagot nila, sa ka ba nagtago? Hindi mo ba alam yung mga nangyayari doon sa Jerusalem? At ito si Jesus, itong ginawa nila. Tapos pumunta na sila doon sa bahay, gabi na, sama ka na rito, kumain tayo. At kakain sila. At noong nakita nila, nakilala na nila na si Jesus pala yung kausap nila, anong sabi nila sa verse 32? They said to each other, yung dalawang apostol na yon,
o dalawang alagad, did not our hearts, yung puso na naman, no? Our hearts burn within us while He, the guest, na si Jesus pala, while He talked to us on the road, while He opened to us the Scriptures. He opened to us the Scriptures. No? Their hearts, so yung wisdom and knowledge and revelation sa kanilang puso, the Spirit opening their hearts, their whole being, and Jesus Himself opening to them the Scriptures. At paulit-ulit yan. A few verses later, verse 45, Luke 24, ito naman mga alagad niya, no, mga alagad niya, andun sila, biglang nagpakita ang Panginoon. Ano ang sabi doon nung kinausap niya yung mga alagad niya after His resurrection? Then He opened their minds to understand the Scriptures. He opened their eyes. No, talagang hindi natin basta maiintindihan yan kung wala ang galaw ng Panginoong Jesus. This time, another comforter ang pinadala niya para tulungan tayong maintindihan, none other than the third person of the Trinity. And so kung tayo ay hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos, parang pag binabasa natin, parang ano ba to? Parang ang dilim, parang parang saradong libro. Ay para mabuksan ang libro na ito, we need the light of the Holy Spirit upang ipaliwanag sa atin, bigyan tayo ng salamin, walang iba kundi ang salamin ng Kanyang pagpapaliwanag. And therefore, sana magkaroon tayo ng mapagpakumbabang puso, tanggalin natin yung yabang na kaya ko yan, maintindihan ko yan, madali lang naman yan, babasahin ko. Sana merong humble attitude as we approach and seek the revelation that comes from the Spirit. So yun ang unang panalangin ni Pablo, of the knowledge and revelation, insight of the knowledge of God. Ikalawa, verse 18, second part, panalangin din natin na mas makita natin, mas ma-appreciate natin yung hope of God's calling and our inheritance. Yung pag-asa ng Kanyang pagkatawag at ng Kanyang mana. Verse 18, B, that you may know what is, sabi ni Pablo dyan, what is, ito yung prayer niya, no? Again, remember, prayer na to for the Ephesians, that you may know what is the hope to which He has called you. No, grabe, ano? Siguro bihirang-bihira sa atin na manalangin ng ganito. Naalala ba nyo kahit minsan nanalangin kayo, Panginoon, sana mas lumago yung aking pagkaalam sa pag-asa, no, na nasa inyo. The hope to which He has called you. Before the gospel, they had no hope. Ephesians 2 verse 12, sabi dyan. Later, pag-aaralan natin, Ephesians 2, they had no hope without God in this world. Yan ang katatayuan ng di mananampalataya. Without hope, without God in this world. And then He called us from, He chose us in eternity past, and then tinawag sa kaligtasan, He called them, they believed, pero meron pang future. May future pa, no? Ano yung future na yon? Ito na nga, na darating na ang Panginoong Jesus para tapusin at finally iligtas tayo, kumbaga tapusin yung gawa ng kaligtasan na ngayon, bagamat already, it's here, we feel it, we experience it, pero not yet complete. Hindi pa 100%. So we long for that. Alam natin na yung ngayon ay guarantee lang. Kumbaga, this is only the appetizer. Patikim lang ito. No, di ba yung appetizer bago kumain? Minsan magsisilbi sila kahit konti para habang iniintay mo yung main course. May appetizer. At pag minsan, pag masarap yung appetizer, siguro naisip natin, kung ito appetizer lang, grabe siguro yung darating na main course, na pagkain, ano? Appetizer pa lang ito ito ang panalangin ni Pablo para sa kanila. That they will look forward to the end of all things. Bagamat maraming sufferings in this life. Siyempre, marami tayong dinadanas na mga pagsubok. Yan narinig natin kaninang umaga. There's much tribulation. And that is the way to the Father. Hindi natin maiaalis ito. Pero ang sabi dito ni Pablo, sana you look forward. Tumingin kayo sa hinaharap
that God will enable you, that the Spirit will work in you, para hindi ka lang nakatingin sa present, bagamat mahalaga yan, syempre sa ating pamumuhay ngayon, but that we have one eye to the future. One eye to the future. So you can imagine, we have two eyes, no? Para bang pwede sana yung isang mataan dito, tapos yung isang mataan doon sa darating pa. So parang ito yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Efeso. At yung pag-asa na ito, hindi ito yung I hope. Yan ang mensahe ni Pastor Joey, last singles camp or singles conference last week lang. Sabi niya, hindi yung hope natin ay hindi ito, I hope it will not rain. No? I hope I won't be late. Kundi ito yung tiyak na nakabase sa katangian ng Diyos, sa faithfulness of God Himself. Pero hindi lang yun. Hindi lang sabi niya, ano ba yung hope na yun? Ano yung pagkatawag niya sa atin? So the hope to which He has called you, and that hope is what are the riches of His glorious inheritance in the saints. Grabe yung mga salita, na pinagpatong-patong dyan ni Pablo. Glorious or inheritance muna, mana. Yung mana pa lang, di ba, pag sinabing, may mana yan, kagad, kung ano iniisip natin, mana yan Pero dinagdagan pa ng glorious, hindi pa na kontento, dinagdagan pa ng riches. No? So grabe itong mga ginamit dito. Again, grammatically, medyo dalawa ang posible na translation nitong Greek words na ginamit. Pwedeng kasi ang ginamit, the riches of His, sino yung His? God's glorious inheritance in the saints. So, God's inheritance. Now, ano ibig sabihin nito? One possible meaning is the saints as God's inheritance. No? Now, grabe yung meaning na yun, pero posible yun. At hindi ito imposible. That the very body of Christ, the church, is God's own inheritance. So grabe yung yung dating nito, Kasi yung Israel sa Old Testament ay ilang beses na sinabi na parang mana ng Diyos, especially after their repentance from their sins, So parang sinasabi rito na tayo mismo yung tinuturing na mana, inheritance ng Diyos because of the work of Christ. So ganun kahalaga kayo mga taga-Efeso na itinuturing kayo ng Diyos na mana niya. O iba yung mana, parang treasure, parang tinanggap mo isang kayamanan. Kayo yun. So ang tindi nun, pwedeng ganun. Pero yung ibang commentators naman ay sinasabi na ito yung mana na ibinibigay ng Diyos. So yung unang interpretation, mana na tinanggap ng Diyos. Tayo yun. At pwedeng ganun talaga, ibig sabihin. May mga naniniwala ng ganun. So mahirap maging dogmatic dito, And I leave it to you if you want to study this further. Pero ang ganda ng mensahe, kayo ang mana ng Diyos. Pero ang ganda rin nung isa pang kahulugan. Ang Diyos ang nagbigay ng mana sa inyo. At yan ay yung napag-aralan natin, di ba? Yung seal, yung tatak, yung guarantee, yung deposito ng mana na ito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya ang panalangin dito ni Pablo sana you may know. So again, knowledge ito, na lumalim pa ang inyong kaalaman, na huwag kayong makontento, na ligtas kayo, di kayo pupunta ng impyerno. Sana lumago kayo sa kaalaman ng inyong pag-asang inaasam, na yung pag-asa na yon kasama ang mana, either mana kayo ng Diyos, o yung mana na ibinigay sa inyo ng Diyos. Either case, grabe yung blessing na ito na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. At idinagdag pa niya, in or among the saints. Yung mana ng Diyos, either kayo yung mana ng Diyos o mana ibinigay, but this is in or among the saints. Ibig sabihin, hindi kayo solo-solo. Tayo lahat ito. Ang plano ng Diyos ay isang kalipunan, isang komunidad, isang katawan ng mga mananampalataya na pinagsama-sama niya. All those who love is appearing, in the words of Paul to Timothy. Ito yung mga mana. So, ano yung application sa atin ito, mga kapatid? Well, una sa lahat, tanong natin, is your faith forward-looking?
No, meron bang hope-filled faith tayo? No, bagamat may pananampalataya tayo, umaasa tayo sa Diyos sa ating kaligtasan, pero meron bang future dimension yung ating pananampalataya? Ang tawag doon, hope. After all, faith is the substance of things hoped for. No, so talagang kadikit yung faith sa hope Di ba? And so, maraming tao ngayon, ang kanilang mindset o ang kanilang perspective, yung kanilang timeline, hanggang sa buhay na ito lang. Kaya, they look at the future, pero ang future nila is the future na, well, hanggang mamatay ako. Yun lang ang aking time horizon. Kaya nga ngayon, usong-uso yung mga investment. No? Ano bang i-invest mo? Bata ka pa, pero balang araw, magre-retire ka. Ano ba yung mga investment? So they talk about, well, sabi ng isang website, may 7 types daw of investment. Ewan ko kung alam nyo to, hindi ko alam ang karamihan dito, but sabi dyan, stocks, bonds, mutual funds, ETFs, real estate, commodities, and cash equivalents. No? So siguro halos kalahati niyan, ngayon ko lang narinig siguro, but you get the point. Ito yung pinagkakabalahan ng mundo. Ito raw yung 7 common types. Kumbaga, yung mga mahilig sa investment, ito raw yung alam. Again, hindi masama ito. Don't get me wrong. Kung meron kayo nito mga ganito, praise God for that. Pero, my point simply, ito yung pinagkakaabalahan ng mga tao ngayon. Na magkaroon ka ng ganito mga investment. Samantalang sa Hebrews 11, verse 13, sabi dyan, this, the heroes of faith, all died in faith, not having received the things promised, but having seen them afar, or seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. No, hindi raw nila nakamtan sa mundo na ito, yung mga pinangako, pero nakita nila in the future through their hope in the promises of God, na tiyak na makakamtan nila ano man yung pinangako ng Panginoon sa atin. And so mga kapatid, sana ang prayer natin, Lord, give me a sense of the reality of this hope. Give me a sense of the riches of this hope. My inheritance among the saints na mga ipapamana nyo sa akin. Sana mas higit kong makita ito. At sana higit kong malalim kung mapahalagahan ang mga pagpapalang ito. So is your faith also future? Meron bang future dimension? May hope ba sa ating pananampalataya? And finally, is your faith family-centered? Meron bang family-centeredness? Ito, yung sense of being part of the family of God. Alam natin yung doktrina ng adoption, di ba? Yung pag-ampon, napag-aralan na natin yan. Dito sa ating iglesia, a number of times ay pinangaral sa atin ito. Napakahalaga nitong tayo, hindi lang inaring ganap, justification, pero adoption. Tayo ay isinama sa pamilya. No? Hindi lang basta pinalaya, bilanggo, at pinawalan sala, ay inampun sa pamilya. Ang tindi nun. Sabi ng theologian, John Frame, we tend to focus, sabi niya, on justification. Siyempre, napakahalaga yan sa Reformation. And on sanctification. Kasi day-to-day yan, yung holy living. Mahalaga itong dalawa na ito. But adoption, sabi ni Frame, belonging to God's family, that is adoption, belonging to God's family, is the height of our privilege as God's people and the beginning of our heavenly reward. Yung pinakamataas daw na blessing. Bagamat fundamental yung justification. Siyempre, pinawalan sa alak Pero hindi na kontento ang Diyos doon. Itinaas ka pa sa ranggo ng kanyang anak. That is adoption. Sana mag-rejoice tayo sa blessing na ito sapagkat siya ang ating Ama. Kaya may mana tayo, the glorious inheritance, lahat ito ay nakatali doon sa adoption. Kasi anak tayo. Kaya may mamanahin tayo. Kaya meron tayong Ama. And we call Him Abba, Father. Dahil sa siya ay ating Ama. Subalit baka may kinakausap tayo ngayon, wala pa tayong pag-asa na ito. Hindi natin inaasahan na parang family member tayo ng Diyos. Sana ngayon magising tayo. Sana makita natin yung ating pagiging makasalanan, tiyak na kapahamakan, kaaway tayo ng Diyos. Pero bukas ang kanyang pinto. Panay ang kanyang paalala, come to me, all of you
who are heavy laden, and I will give you rest. Come to me, those of you who labor, those of you who are heavy laden, I'll give you rest. May you come to Him in repentance and faith, trusting Jesus as your only Lord and Savior. And so in summary, nakita natin, yung panalangin na ito ni Pablo, a deeper knowledge of God, wisdom, revelation, para lalong lumalim ang pagkaugnayan sa Diyos, and a greater knowledge of the blessings, of hope, of inheritance. Lahat ito, pinagkaloob ng Diyos sa atin. Sana magalak tayo sa mga biyayang ito. Kilala natin si Jonathan Edwards, one of the greatest preachers, pastors, reformers of all time. Alam ba nyo na siya anak ng isang pastor din. So lumaki siya sa isang iglesia. Pero ang sabi ni Jonathan Edwards, kahit bata pa siya, nung bata pa siya, ay hindi pa niya agad tinanggap ang ebanghelyo. In fact, sabi niya, takot na takot ako sa pagkasoberano ng Diyos. No? Nakakagulat, ano? Kasi alam natin, isa siya sa mga matinding nangaral tungkol sa pagkasoberano ng Diyos. Pero nung maliit pala siya, takot siya pag iniisip niya na soberano ang Diyos. Pero ano nangyari sa kanya? Sabi niya sa kanyang autobiography, the first instance that I remember of that sort of inward sweet delight in God and divine things that I have lived much in since was on reading those words in the Bible. Nawala, sabi niya, yung una kong naalala, na-realize ko for the first time, yung sweet delight na ang Diyos ay napakasarap isipin at magkaroon ako ng kaugnayan. Ay nung mabasa ko ang mga salita na ito. Ano yung mga salita na yan? Sa Bible. 1 Timothy 1:17, ang kanyang pinapatungkulan, now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Grabe. Ito yung parang nag-akay kay Edwards, ano? Ito yung parang nagligtas sa kanya. Ilan ang kilala nyo na naligtas dahil sa talatang ito? Siguro, ilan lang, ano? Pero nakita niya yung pagiging maganda ng Diyos. He is the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God. Be honor and glory be given to Him forever and ever. At sana mga kapatid, tayo rin manalangin that the Lord will grant us na yung mga talata na kagaya nito ang magbigay sa atin ng hope, magbigay sa atin ng galak, magbigay sa atin ng desire to honor our God because He is the King, eternal, invisible, gaya ng ating binasa, immortal, the only wise. Sana nga sa Kanya mapunta ang kaluwalhatian. And the Lord's Supper before us is a reminder na ang mga blessings na ito, the blessings of the knowledge of God, the blessings of His glorious riches of His inheritance, ay atin lamang natatanggap at natatanggap dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At sana dumako tayo sa banal na hapunan na ito ang laman ng ating mga puso for His honor, for His glory. Manalangin tayo mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, salamat sa napakayaman ng inyong biyaya. Di namin malirip ang mga biyaya na ito. Most of all, acknowledge a relationship with you. And secondly, the very riches and glory of the inheritance na inyong pinagkaloob sa inyong mga anak. Nawa Panginoon, pasalamatan namin ang aming Panginoong Hesus sa aming mga puso, even as we head to the Lord's Supper, sapagkat only in Him namin tinanggap ang mga biyayang ito. At sa Kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming samo at dalangin. Amen. Ating awitin